Hayaan nating mabilis mag-adjust ang ilaw. Kasyola, daan-daan, libo-libo, parang 12,000 na pera ang hawak ko sa loob ng 2 araw. Malaki ang kinita namin. Pabayaan na lang munang ilaw, sobrang pera. Pumunta ako dito sa New Hampshire para isara ang aking dealership. Nakabenta ako ng 4 na kotse ngayong linggo at kumita ng napakaraming pera, libo-libo. Mga 12,000. Mayroon akong cheque dito na 5,000. May pera akong darating ngayon sa car dealership na pupuntahan ko para isara ang deal. Nandito ako para tapusin ito at sobrang gulo ng linggo. Parang tinadyakan ako, tinatanong, anong ginagawa mo? Ako si Flying Wheels. Papatagalin ko lang ang ilaw, saglit at ipapaliwanag ang nangyayari. Makikita mo ang basurahan at container dito, walang kotse doon at kaunti na lang ang natitira dito. Ano ang nangyayari sa video? Pumunta ako dito para pabagalin ang lahat at gawing mas chill at kalmado ang buhay ko. At sa video natin ngayong linggo, dumating ako para gawin ang mga bagay tulad ng dati nating ginagawa at talagang nagtagumpay tayo. Marami ang nagsasabi sa akin na ipapaliwanag ko mamaya. Dito dati ang tindahan ko ng kotse. Ano nangyayari sa mga bagay sa sahig? Pag-usapan natin. Sa video na ito, ipapakita ko ang mga tamang ginawa ko, mga pagkakamali namin, kasalukuyang nangyayari at ang mangyayari pa. Uulitin ko lang, pero ang pangalan ko ay Flying Wheels. Tara na, simulan na natin. Kaya isang taon na ang nakalipas, nagpasya akong lumipat sa Florida. Ito ang negosyo ko sa loob ng 15 taon, ito ang parang anak ko. Dito ko nakuha ang lahat, dito ko nakuha ang pambayad sa bahay ko, sa mga bakasyon ko, sa bahay bakasyonan ko, at pati na rin sa pagre-retiro ko. Sobrang buti talaga nito sa akin, malaki ang kinita ko, at matagal naming naranasan yon. Nakatulong ito sa pagbuo ng YouTube channel ko at talagang lubos kong na-enjoy ito ng matagal hanggang sa dumating ang panahon na hindi ko na ito nagustuhan. Narito ako para dahan-dahang tapusin ang Flying Wheels North. Bakit? Anong nangyayari? Ayoko sanang sabihin pero sobrang lungkot ng 3 araw na to. Hindi gumana. Kahit gusto ko pa, hindi talaga nag-work. Maayos gumana ito nung nandito ako. Pero ako si Flying Wheels at kung wala ako, hindi umaandar ang Flying Wheels. At inabot ng 1 taon bago ko natutunan yon at talagang umaasa ako na may papasa namin ito kay Lauren. At ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit hindi ito gumana sa video natin ngayon. Pero kung titingnan mo dito, meron tayong malaking basurahan na punong-puno ng mga bagay na itinatapon na lang namin. Grabe, 15 taon ng buhay ko nandito. Meron tayong mga piyesa ng Nissan, 240 SX drift car ko. Meron din tayong Mustang Mach-1 Cobra Jet ko na may 4-speed manual transmission. Lahat ng mga gamit na naipon ko, lahat ng chemical at yung mga piyesa ng race car ko para sa Nissan 240 ko. Lahat ulit, yung strut, compressor, transmission jack, power washers, lahat ng tow balls na naipon ko sa mga taon, yung welder ko, catalytic converters, at yung oxygen acetylene torches ko. Sa tingin ko, mabuti para sa lahat na magsimulang muli o lumipat ng tirahan tuwing ilang taon. Ang dami mo nang naipon na gamit, sobra na talaga. Pero itong mga gamit dito, may halaga naman. Meron akong mga gulong ng Escalade, mga gulong ng Chevy, mga gulong ng Denali, at mas marami pang gulong ng Chevy. Bumibili ako ng mga stock na truck na may simpleng bakal na gulong, tapos pinapalitan ko ng mas maganda. Kaya nag-iiba talaga ang itsura ng Chevy na truck. Bumili ako ng container dito para milagay lahat ng gamit ko at kagamitan sa shop. Magsisisimula ulit ako dahil na-enjoy ko talaga ang saya ng pagnenegosyo. Hindi ko nagaanong na-enjoy ang Flying Wheels. Pasensya na sa sinabi ko, alam kong mali ang term. Parang naging pag-aalaga na lang, hindi ko na kayang pamahalaan at ayoko na ring mag-manage ng tao. Madalas akong nag-aayos ng problema at minsan parang nag-aalaga na lang ako. Meron akong napakadandang staff at sobrang swerte ko na silang kasama ko dito. Kapag sinabi kong nag-aalaga ako, hindi yun patama. Totoo lang na sabay-sabay kong hinaharap lahat. Ako ang kunong tagalutas ng problema. Ako ang bumibili ng mga kotse, ako ang nagsasabi kung ano ang kailangan ng bawat kotse, ako ang tagapangasiwa na tumitingin sa kotse at nagsasabing kailangan pa nating gawin ang mga bagay na ito. Ako rin ang nagte-test drive ng kotse para masigurong ayos na matapos kong sabihing tapos na. Ako ang gumagawa ng to-do list para sa bawat tao. Tuwing Martes, kapag kumpleto na kami, gumagawa ng to-do list at umiikot para mag-inspeksyon. Dahil may mata ako para pumunta rito at tingnan ang Ford Fiesta tuwing umaga at alam ko agad kung kailangan bang pakintabin o ayusin ang bumper na ito. Nakikita ko na may nag-spray paint dito ng maling itim na nagmukhang matte black sa ibabaw ng metallic na black finish. Nakakasilaw talaga ito at siguradong mapapansin din ng mga bibili pagdating nila. Lagpas 30 araw na nating hawak ang kotse pero di pa naasikaso ang mga ganito.
At kung ako ang nandito, alam kong sasabihin ko, hoy mga pare, kailangan na talagang ayusin ito. Kamakailan, sumakay ako sa Chevy Impala at patay ang baterya. Kaya kapag may tumingin sa Impala at hindi umaandar, iniisip nila, bibili ako ng bagong kotse na di umaandar, kaya hindi nila ito bibilhin. Bumili ako ng murang Wrangler para sa shop 30 araw nang nakalipas, tapos bumalik sa Florida. Nagka-check engine light dati, sabi na ayos na raw. Pagbalik ko, ginamit ko ito ngayong linggo para masiguradong maayos, ligtas at maganda para sa susunod na bibili. Ipinagmaneho ko pa uwi pero bumalik ang check engine light. Mukhang hindi nila na test drive ng maayos matapos i-clear ang ilaw. Murang truck ang Mercury Mountaineer na ito. Pero napansin ko agad na sobrang kalbo at delikado ang harapang gulong na ito. Ngayon, ang problema sa isang truck na nagkakahalaga ng 2,500, minsan wala tayong sapat na pera para gastusan pa ang sasakyan sa presyong yon. Sigurado akong makakahanap tayo sa ekstrang pyesa natin. Makakahanap ako ng 2.4 na gulong na may magandang tread na pwedeng ipalit sa mga gulong ng Mountaineer. At kung hindi ako nandito araw-araw, hanapin ang solusyon sa problema o apulahin ang apoy, maging ikaw ang taong may fire extinguisher para apulahin ang apoy na yon. Napabayaan ito. Para sa akin, pang-party lang ang Chevy Sonic na ito at hindi binebenta dahil sira ang transmission. Sa tingin ko, dumudulas na ito kaya namin binili. Sira ang transmission nito na karaniwan sa mga ganitong sasakyan. Ngayon, kailangan na nito ng bagong transmission. Binili namin ito mga 3 o 4 na buwan nang nakalipas pero hanggang ngayon, nakaparada pa rin ng baliktad at walang solusyon. Bakit kapag hindi nakikita, nakakalimutan na lang? Akin ang problemang ito kasi mas madali pang gawin ang ibang bagay kaysa hanapan ng solusyon ang Chevy Sonic na yon. Yung kotse na yon nasa 3,500 o 4,000 ang halaga pero gaano nakatagal itong nakatingga na walang solusyon. Kaya nakaipit ang pera ko sa kotse na yon hanggang makauwi ako at makaisip ng solusyon. Sa halip na may taang maagap at nagsabing, "Uy, may solusyon na, tumawag na ako sa iba." Magkano ang gamit at nire-manufacture na transmission? Pareho bang X ang presyo? Pwede natin gawin dito o baka kailangan pa i-program. Tinawagan ko ng transmission shop, sila na bahala. Ito ang presyo. Gusto mo bang gawin natin ito o ipa-auction na lang at tanggapin ng lugi? Anong pipiliin mo? Iyan ang dapat ginagawa dito para hindi ko na kailangan gawin mula 1,500 milya dahil ayoko talaga. Hindi ko nga alam na kailangan pala nun ng transmission hanggang sa bumalik ako dito. 3 buwan na nating pagmamayari ang kotse na yon. Kaya ngayon, alam ko na kailangan kong humanap ng solusyon para sa kotse na yon. Hindi ako nagdadahilan. Wala ako dito. Isa akong absentee owner. Umaasang kaya tumakbo ang negosyo kahit wala ako. Dito, hindi pwede. At aminin na natin, kapag may anak ka, walang ibang magmamalasakit sa anak mo gaya ng pagmamalasakit mo sa anak mo. Kung lahat sumasahod pa rin tuwing Biyernes, nasaan ang motibasyon? Parang walang may pakialam kasi lahat sumasahod pa rin. Itabi mo na ang mahihirap na bagay, asikasuhin ang mga madadali at alam mo na, nagiging mas maluwag ang lahat. Hindi kasalanan ng mekaniko, tagalinis ng kotse o office manager, likas at normal lang talaga ito. Hindi ko kayang solusyonan lahat ng problema at inaasahan ko na gampanan din ng iba ang trabaho at malasakit ko. Imposible na ang inaasahan ko ngayon. Pumasok ako, umupo sa opisina at tumingin. Nandito ang 2 titulo na dapat isumite sa loob ng 10 araw matapos ibenta ang sasakyan. Baka Setyembre na ngayon habang nanonood ka, pero Agosto pa lang ngayon at may titulo akong para sa Hulyo. Hindi pa na ipapadala ang ika-24 sa estado kaya mahigit 1 buwan nang nandito ang titulo. Magiging 3 linggo na itong huli sa Department of Motor Vehicles at maaari akong mapatawan ng multa dahil doon. Siguradong pagmumultahin nila ako at magkakaroon pa ako ng marka sa Department of Motor Vehicles record ko. Kung nandito ako, naipadala ko na iyon 3 linggo na ang nakaraan dahil pupunta dapat ako rito. Tuwing umaga, tumitingin-tingin ako sa paligid, ginagawa ko ang ginagawa ko ngayon at sinasabi ko, sige, kailangan matapos ang Sonic na iyon. Napansin ko kahapon na nakalawit lang ang backup camera sa Ford Fiesta na yon. Kaya gaano nakatagal na nakalawit ang backup camera? Walang nag-aasikaso. Pinakiusapan ko isang tao, tapos na, naayos na. Wala nang nakalawit na backup camera. Lalabas na ang mga titulong yan. Nakabenta tayo ng 4 na kotse dahil sa akin. Linawin ko lang, hindi ko sinasabing mas magaling ako sa iba. Sinasabi ko lang na magaling ako sa trabaho ko. Kaya naman naging matagumpay ang Flying Wheels sa loob ng 15 taon at magiging matagumpay ulit ito sa Florida. Pero kung wala ako dito bilang ako, parang kulang ito ng isang paa, kulang ng isang braso. Kung 4 kami, para kaming mga bahagi ng katawan, 2 braso, 2 paa, pero may kulang na 1 paa. Hindi tayo makakatakbo ng mabilis, hindi tayo magiging kasing epektibo, hindi ito gagana. Kaya tulad ng nakikita mo, lahat ng pintura, gamit, kagamitan at panlinis na naipon sa mga taon ay ilalagay na sa storage.
Ngayon, sinasabi ko talaga sa'yo ang totoo. Mabuti man o masama at masyado akong prangka minsan. Dahil marami talagang mga taong masama, mga taong gusto lang makitang mabigo ang iba na talagang nakakainis. Marami sa inyo ang sumusuporta at pinahahalagahan ko yon, pero marami talagang masamang tao. Dahil dito, parang hindi ko masabi lahat ng gusto ko, pero sinasabi ko pa rin. Pinapakita ko sa inyo na bumili ako ng lupang walang bahay at sinasara ko ang flying wheels. Kahit pwede ko namang hindi na lang ipakita at sabihing okay lang. Kumita ako ng $1,000,000 kada taon at ako ang pinakamahusay sa ginagawa ko. Isa akong master at pro, pero walang perpekto. Palagi kong ipapakita sa inyo kung ano ang maganda at palagi ko ring ipapakita kung ano ang hindi maganda. Gusto kong magpatakbo ng negosyo mula sa malayo ng 1 taon. Iniwan at pinabayaan ko ito, tumawag pa ako sa telepono. Hindi ako bumalik ng 3 buwan tuwing taglamig dahil ayoko ng lamig at hinayaan ko lang itong mawala. Sa kasamaang palad, malamang na umabot sa 150,000 ang nawala sa aking ngayong taon. Dahil sa hindi lang nawalang kita, kundi aktwal na pagkawala ng kita. Nagbebenta kami ng ari-arian para lang pambayad sa sobrang taas ng insurance premiums ngayong taon. Nakakainis hindi sa agent ko, kundi sa insurance mismo. Kasi pinapahirapan nila ako at nalulugi ako dahil wala ako dito. Kailangan namin kumita ng sobrang laki para lang pambayad sa insurance, tapos payroll, buwis, unemployment, lahat ng yan sobrang mahal. May mga buwan na kulang ang nabebentang sasakyan at kapag kulang ang nabebenta, hindi mo natatakpan lahat ng gastusin mo. Kaya anong nangyayari? Si Loren ay magbebenta ng asset, magbebenta siya ng sasakyan para pambayad sa mga bayarin. Kaya yung sasakyan na pagmamay-ari ko ng sabihin nating 6,000 ay ibebenta at yung 6,000 na yon ay mapupunta lahat sa mga bayarin. Nung nandito ako, kapag kumita kami ng 2,000 na tubo, napupunta ito sa overhead at yung 4,000 ay ibinabalik sa kapital bilang working capital para pambili ng sasakyan. Yung 2 napupunta dito, 4 doon at ang pondo dito ang nagbabayad ng lahat ng bayarin namin. Kailanman, hindi ako nag-bounce ng cheque at hindi naging negatibo ang business bank account ko. Simula nang umalis ako, wala nang perang pumapasok dito. Lahat ng pera ay diretso sa account na ito para pambayad ng bayarin. At madalas pa rin kaming mababa ang balanse. Kaya nitong nakaraang taon, nagbebenta kami ng mga ari-arian para pambayad ng sweldo, pambayad ng buwis sa kawalan ng trabaho, pambayad sa trabaho, pambayad ng workers' comp, pambayad ng insurance. Basta para lang may pambayad sa mga kailangan bayaran. Kung isinara ko lang ito noon, mas mayaman sana ako ng 150,000 na masakit talaga sa akin. Gusto ko talagang magpatuloy at magtagumpay ang negosyo. Nais kong may trabaho sina Dave at Devin at makita ring umunlad si Loren. Gusto ko siyang magpatakbo ng negosyo na parang anak niya. Hindi siya mahilig sa kotse, hindi siya tulad ko. Ang isang katulad ko ay kayang patakbuin ng matagumpay ang negosyong ito pero hindi niya alam ang tungkol sa mga kotse, hindi niya alam kung paano bumili ng kotse. Umaasa akong kaya niyang bumili ng 12 o 15 kotse kada buwan. Kasalanan ko rin, wala siyang karanasan, hindi siya mekaniko o tagalinis ng kotse, kaya hindi niya alam ang kailangan ng mga ito. Bago bumili, 30 segundo ko lang tinitingnan ng kotse para malaman kung gusto ko at magkano ito. Wala siya nun, taon ang kailangan para matutunan iyon. Inabot ng buong buhay ko, ginagawa ko na ito mula nung ako'y 12 taong gulang para malaman ang mga bagay na iyon kaya siguradong hindi ako nagkakamali. Akala ko dati may pag-asa at pangarap akong kayang ipagpatuloy at magtagumpay pero kailangan pa rin niya ako. Maayos ang takbo namin kasi tinutulungan niya ako sa mga hindi ko kayang gawin at ginagawa ko ang mga bagay na mahusay ako. Buong linggo akong nandito at nangyari ulit. 4 na kotse ang nabenta namin at malaki ang kinita dahil magkasama namin ito ginawa ni na Dave at Dep. Magandang araw sa ating lugar. Ano yan dyan? Ito ang part 2 ng Ferrari video na yon. Salamat sa chill. Inayos ko ang opisina nung nagsimula ako dito, 15 taon nang nakaraan. Dati itong pader, mapapansin mo pa. Dating pinupuntahan ng mga tao ang maliit na eskinita ng opisina. Dito ako nagbebenta ng kotse. Pinalawak namin ito, naglagay ng barn doors at ginawang imbakan sa likod para sa dagdag pyesa pero dumami pa rin ang gamit. Sobrang dami ng mga fender flare na itinapon ko sa basurahan kahapon, nakakabaliw na. Marami akong Jeep Wrangler soft tops, premium at vinyl para sa unlimited at 2 pinto. Meron din akong tonneau covers at kompletong hardware kits para sa Jeep Wranglers. Mayroon akong tambucho ng Corvette, tambucho ng diesel para sa GMC Denali 2,000 at 500 at tambucho ng diesel para sa 2019 Ram 2,000 at 500. Punong-puno ng gamit ang lugar na ito at pati ang attic ko. Buti na ibalik ko ang karamihan ng stock ko sa AutoZone at nakuha ko ang store credit.
Ilalagay ko ito sa storage maliban kung may kukuha. Sana napinturahan ko ito. Fully restored na ang kotse. Naprimeran ko na pero hindi ko pa napinturahan. Nag-chip off ang primer at nakapasok ang moisture sa likod dahil hindi ito porous. Ngayon, uulitin ko ang body. Ang ganda ng takbo nito kaya ipapakita ko sa video na ito. Kaya dahan-dahan ko nang itinigil ang flying wheels dito sa New Hampshire kasi hindi naman epektibo. Inasahan ko noon na ipapasa ko ito kay Lauren at siya na ang magpapatakbo habang ako ay magmamasid na lang paminsan-minsan. At sa totoo lang, ako si Flying Wheels. Kaya isa sa mga bagay na pinaka-enjoy ko ay ang ginagawa ko dito mismo. Ito ang mga papeles para sa bill of sale ng isang Subaru Forester. Kahapon. Nandito ako kahapon na yon. Hindi ko mahal ang pagbebenta ng mga kotse. Hindi ko rin mahal maging isang dealer ng second-hand na sasakyan. Walang enggrande o kahanga-hanga, pero mahalaga sa akin ito. Dumating ako kahapon at may babaeng kasama ang nanay niya dito. Tiningnan nila ang Ford Fiesta. Tinanong ko ang tamang tanong at nakinig ako sa pangangailangan nila. Alam kong hindi bagay ang Ford Fiesta, kaya ipinakita ko ang Subaru Forester at nagustuhan nila ito. Kailangan niya ng maluwag, gusto niyang mababa pero gusto rin niya ng all-wheel drive at gusto rin niya ng maasahan. Nagkaroon siya ng problema sa transmission ng kanyang Nissan kaya natatakot siya sa mga problema sa transmission. Kaya sabi ko, hindi naman ibig sabihin may problema ang Ford Fiesta pero kilala sila doon. Sa tingin ko, mas okay itong kotse. Gustong gusto niya ang Subaru Forester. Pumasok siya, umupo, ako nag-fill ng papeles. Nakwentuhan kami ng maikli kasama siya at anak niya, binayaran niya ako ng cash at masaya siyang umalis. Parang maganda yung transaksyon na yon, gustong gusto ko yung bahagi na yon. At pagkatapos may kita ko at may hawak akong pera. Panalo lang, yung pakiramdam ng panalo ay talagang astig. At mas maganda pa kung maayos ang naging usapan ninyo ng isang tao. Gusto ko na hindi ko kailangan magbenta ng 30 sasakyan bawat buwan o bantayan lahat dahil magaling mag-isa si Adam, ang kapatid ko. May kaibigan akong nagtatrabaho mag-isa sa downtown. Nang simulan ko ang negosyong ito, nakilala ko rin ang isang mas matandang lalaki na gumagawa ng lahat mag-isa. At sabi niya, kilala ko ang mga taong may 10 empleyado at may 2 milyon na gastos. Kumikita ako ng kasing laki ng kanila kahit wala akong malaking gastos o sakit ng ulo. Uy, tingnan mo, nandito si Papa at si Al. May paparating tayong video tungkol sa naloko siya sa pagbili ng Harley kaya tatapusin ko na ito. May mga bagay talaga sa negosyong ito na gustong gusto ko. Gustong gusto ko ang paghahanap, gustong gusto ko ang makahanap ng magandang deal, gustong gusto ko ang pagbili ng kotse. Hindi ako interesado sa Dodge Caravans, pero may bahagi ng negosyong ito na gusto ko at nais ko lang paliitin ang sakop nito. Gustong gusto ko kung saan ako nakatira. Sa Florida, sumakay ako ng jet ski papunta sa hapunan sa Happy Hour kasama ang asawa ko at pagkatapos ay pinanood namin ang paglubog ng araw pa uwi. Bumibili ako ng sasakyang walang kalawang at na-enjoy ko ito. Minsan sa linggo, kumakain ako ng pub sub sa park bench at gustong gusto ko ito. Talagang nagpapasaya sa akin yun. Ibig kong sabihin, ang makita at makasama ang pamilya ko ngayong linggo at ang maranasan ng panahon dito sa New Hampshire ay napakaganda ngayon. Kausapin mo ako sa Enero, iba masasabi ko. Mahal ko ang Florida at may nakita akong mas maliit na shop. Gusto ko talaga ang ideya, ang saya ng isang startup. Sinisimulan ko ang negosyo mula sa umpisa, kaya nagsisimula na ang Flying Wheels Florida. Ngayong araw, ang flight ko ng alas 3 pa uwi at sa Lunes, isusumite ko ang aplikasyon ko para sa dealer's license. Magsisimula tayo sa konti lang, ilang kotse kada pagkakataon, lahat tutok sa dealership, pagbili, pagbenta at pagtatayo ng negosyo mula sa simula. Hindi ako maglalagay ng 100,000 sa negosyo. Magsisimula lang ako sa maliit na shop, kaunting kapital, at ilang kotse na bibilin ko. Ikaw, ipapakita ko sa iyo kung ano ang kailangan nila, ipapakita ko kung ano ang ginagawa namin sa kanila, at pagkatapos ipapakita ko ang kita. Tapat ako sa inyo at gusto kong ipakita ang ginagawa namin sa likod ng eksena, kahit minsan ako ang nalulugi. Gusto ko makisalamuha kapag positibo ang vibes, kaya sana maging positibo rin kayo. Nalulungkot ako sa pag-alis ng Flying Wheels. Hindi ko nasabi sa video na pwede ko palang paupahan ang gusaling ito, dapat noon ko pa ginawa. May gusali sa kalsada na mas kaunti ang kotse kaysa sa akin. Nagbabayad ka ng 5,000 piso kada buwan para sa renta ng gusaling yon, kaya ako naman ang magpapaupa ng gusaling ito. Kung may interesado talaga, paupahan ko ito sa isang mekaniko, paupahan ko ito sa isang dealership kung may gusto. Nabenta na namin karamihan ng mga gamit namin. Gumawa ako ng video tungkol sa pagbebenta ng Flying Wheels. Halos lahat ng gamit namin ay nabenta na at naging maayos naman. Mahal ko ang Flying Wheels. Ito ang brand ko, ito ako. Hindi pa ako handang ibenta ang Flying Wheels o iso ko ang dealer's license at 15 taon ng negosyo ko. Kahit magaganda ang mga alok. Pero sa totoo lang, gusto ko ang mga naipundar ko, gusto ko lahat ng gamit ko. Ibinenta ko na ang mga hindi ko kailangan. Pauupahan ko ang building na ito kung may interesado. Ang lugar na ito ay malaki ang naitulong sa akin. Ngayong linggo lang, kumita kami ng 9,000 at 500 na tubo pagkatapos ng mga gastos na yung linggo habang nasa bahay ako, nakamangha-mangha, kaya malaki talaga ang kinikita ng lugar na ito. Kung interesado kang i-lease ang Flying Wheels, simulan ang negosyo mo dito. Isa itong gold mine. Sana magtagumpay kayo.
Kaya dito ko sisimulan ang video tungkol kay Papa Alice. Kakabili lang niya ng bagay na ito at muntik na siyang ma-scam. Paulit-ulit siyang niloko pero nahuli niya lahat kahit 84 o 85 taong gulang na siya. Sa susunod na video, tatalakayin namin ito kasama siya at ibabahagi ang mga dapat bantayan sa pagbili ng motorsiklo o kotse. Dahil yung mga dealer na yan, minsan talagang mandaraya sila at gagawin ng lahat para lang kumita ng dagdag na pera, dagdag na interes, porsyento, lahat-lahat. Tatalakayin ko ito mamaya. Salamat sa panonood, magkita tayo ulit. 15 taon na akong gumagawa ng mga video dito. Malungkot pero masaya akong magsimula ng bagong pakikipagsapalaran. Kita tayo sa Florida. Salamat sa panonood, paalam.